Sino gusto makipagsuntukan sa akin ngayon? Ha? Gusto niyo makipagsuntukan sa akin? Lalabanan ko kayo. Bakit nagkakaroon ng war on drugs? It is because of you. Hindi yan para patayin yung mga drug lord. Hindi po yan. Kundi para isalba ang mga buhay ninyo. Patay ang isang batang 3 taong gulang matapos mabaril sa buy-bust operation sa Rodriguez, Rizal. Wala kang complete control of the operational environment, shit really happens. Pangarap niya maging polis. Pero sa kabilang banda, polis din palang papatay sa kanya. Matapang. Dito, right here, right now, ako ang siga dito. Ha? Intindihan mo? Ikaw, intindihan mo? Intindihan nyo? Ako ang siga, hindi kayo. Walang inuurungan. After this, kung ma-implicate pa yung pangalan niyo, papatayin ko kayo. Ha? Ganyan kung mailalarawan ang nooy PNP chief na si ngayoy Senator Bato de la Rosa noong panahon ng Administrasyong Duterte. Pero kamakailan lang, ibang Senator Bato ang nakita ng publiko. Tumatakbo sa hagdan, umiiyak at kumakanta pa sa kamera. Our country free! Lahat ng ito ginawa niya sa takot na maaresto ng mga otoridad matapos isyuan ng arrest warrant bilang co-perpetrator sa madugong kampanya kontra droga. Noong panahon ni dating Presidente Duterte, inilunsad ng gobyerno ang Oplan Tukhang. Mapayapang kampanya raw sana kontra droga na nauwi sa libu-libong pagpatay. Sa tala ng Department of Justice, tinatayang nasa 6,000 hanggang 30,000 ang mga namatay sa madugong kampanyang ito, kasama na ang mga menor de edad. Ang pinakabatang biktima ang nooy 3 taong gulang na si Micah, na ayon sa unang ulat, ginawa raw human shield nung arestuhin at patayin ang kanyang ama na si Renato o alias Cato sa gitna ng buy-bust operation sa Rodriguez, Rizal taong 2019. Ang pangyayari sariwa pa rin sa alaala ng ina ni Micah at live-in partner noon ni Renato na si Lee J. June 29, 2019, 5:30, may nagbabasag ng jealousy ng bintana namin. Pag ganyan ko, pag silip ko, may ma-estimate ko 6 to 7 na kalalakihan, mata lang ang kita. At may mga nakatutok na barel sa amin. Tapos, hanggang sa nakapasok sila. Alam na, panaramdaman na namin na nakapasok na sila. Tapos, may sumigaw na, may mga lalaki ba dyan? Ganun. Tapos sumigaw din ako na, na may mga bata dito, may baby, nahihirapan na huminga. Ganun. Tapos, napansin ko na yung partner ko ay sinusubukan din niyang tumakas. May aircon kami sa tulugan. Ang kabilang side nun ay jealousy din na tinatanggal din niya para maka-escape siya doon sa lugar. Hanggang sa napansin ko na nagsusunuran ng mga bata sa kanya. Mabilis ang pangyayari, nakaakyat na yung lalaki. Malaking tao siya. Nakaputing t-shirt, naka-jacket na black, mask, sombrero. Natukan niya ako ng baril sa ulo ko. Tapos, may putok. Hindi galing dito sa nakatutok na baril sa ulo ko. Kung hindi galing siya sa labas. Nang pagputok na yon, biglang nawala na sa side ko si Micah ko. Kasi nakayakap siya sa papa niya. Sumigaw ang partner ko. Nagmura siya. Malaking tao siya eh. Sabihin, yung narinig ko na isang putok na yon sa anak ko agad ng tama.
Lumalabas din sa investigasyon na maaaring ginamit ni Dolorfina alias Cato ang bata bilang human shield habang pababa ng hagdan at nagpapaputok ng baril. Ang Human Rights Watch duda sa report ng PNP. Hindi raw reliable ang mga police report dahil anila gumagawa at nagtatanim lang umano ng ebidensya ang mga nagsasagawa ng operasyon. Nung nakaborol na yung anak ko, doon ko nalaman, mga pulis pala yung pumasok na yon, 6 to 7 personnel. Ang sabi sa partner ko, may bypass operation. Ginawang human shield yung anak niya. Kaya sabi ko, ako ang nandoon. Ako magpapatunay. Hindi yan yung nangyari. At hindi kayang gawin niya ng tatay niya sa anak niya. Kumalat noon ang alegasyong drug dealer si Renato, bagay na itinanggi ng kanyang pamilya. Mailalarawan ko ang aking partner. Sobrang sipag sa trabaho. Laging puro trabaho. Nang mangyari yon sa kanya, yung insidente na yon, siya ay isang contractor sa loob ng subdivision ng Manila Hills kung saan doon kami nakatira. Puro trabaho, responsable. Mabigat para kay Lijay na madamay sa nangyari ang inosente raw niyang anak na si Maika. Si Maika ay bright niyang bata 3 years old. Nagmamadali kumain. Kasi gusto niya siya ang maunang uminom at yung pag-iinuman niya, lalagyan niya ng tubig at ibibigay niya sa amin ng papa niya. Maliban kay Lijay, isa sa mga natroma sa pangyayaring iyon ang kapatid ni Maika na si Kathleen. Death in the family will always cause trauma. Siyempre, kahit pa nga, meron nga tayong tinatawag na anticipated grief diba? Para dun sa mga tao na may matagal na chronic disease ang kanilang mahal sa buhay, even if they're expecting them to die one day, hindi pa rin yun ganun kadaling tanggapin. So much more for people na namatay ang kanilang mahal sa buhay sa isang paraan na marahas. Sa kabila ng nangyari, si Lijay pilit bumabangon para itaguyod ang dalawa pa niyang anak. Maswerte siya dahil may ilang umaalalay sa mga gaya niyang biktima ng Oplan Tukhang, ang Silingan, kung saan siya nagtatrabaho ngayon bilang barista. Bumalik ako sa tiyahin ko. Nakitira ulit ako kasama mga anak ko. Mahirap kasi alam niyo po parang nawalan na ako ng pag-asa sa buhay. 2019 nangyari yun. Nagtrabaho ako sa Silingan ay 2023. Hi, sir. Order po. Bali, nirefer din ako ng isa sa kasamahan ko sa paghilom. Ang paghilom po, rin po siya, tumutulong din siya sa mga ichike, pikins, sa Bibles, mga relatives din. Tapos, may isa nagtatrabaho po doon na anahan ko ba, ayoko na sa trabaho ko, kasi hindi ako, doon, ako saya doon. Tapos, gusto mo sa silingan ka na lang. Tapos, sinalam ko, ano ba yung silingan? Tapos, sinabi na, ano yun? Coffee shop yun. Tapos, yan, ang founder namin, gano'n, ay isang brother. At lahat ng nagtatrabaho doon, ay direct relative siya ng Katsugi. Sabi ko, sige, try ko. Tapos, nag-training ako dito. Ito na ako nag-training. Tapos, ngayon, tuloy-tuloy na. Gaya ng tinda nila ritong kape, mapait ang buhay para sa kanila. Pero sa pagdadamayan nila sa isa't isa at sa tulong ng founder nito na si Brother June Santiago, unti-unting nakikita ng mga biktima ng war on drugs ang tamis ng bagong buhay.
Hanggang ngayon, walang napanagot sa kaso sa pagkamatay ni Renato at Maika. Dismissed ang kaso ng involved na pulis. Tuwing kanyang kaarawan na binibisita ni Lijay ang puntod ng kanyang yumaong asawa at anak na si Maika. Sa tingin niyo po ba may progreso po ba or kahit unti-unti may nakukuha na po kayong hustisya? Sa hustisya, kahit pa paano mayroon. Sa tulong ng ICC. Kasi, bagamat hindi naman kasama o labas sa temporal jurisdiction ng aking magkama sa kaso ng aking magkama, ay kahit pa paano, sa pakiramdam ko, nagkakaroon ng progress. Kasi yung utak ng drug war na yan ay nakakulong na. No, sa Pilipinas, this is pretty much unheard of. So yung handling ng EJK cases sa Pilipinas, from the trial courts all the way to the Supreme Court, lagi siyang tinitignan as isolated cases. Parang may disconnect. Hindi tinitignan yung pattern na it's part of a bigger model. Sa ICC, it's the exact opposite. Ang tinitignan sa ICC, the patterns, kung ano yung design, yun lagi yung ginagamit na terms ng ICC. It's the pattern, the model, the design. Ibig sabihin, this idea of a drug war, big picture siya, no? At magkaka-connect yung mga separate incidents. Yung mga nangyari sa Davao, yung pag-target sa mga high-value individuals, and yung mga barangay clearing operations. It's all part of a design, no? Na tinatawag nila Duterte na war on drugs. Tinatawag namin, kaming human rights advocates, as war against the poor. Ang co-perpetrator ni Duterte sa krimen, si Senator Bato de la Rosa. Kamakailan lang din, inisyuan na rin ang arrest warrant ng ICC o ng International Criminal Court. The judges assessed the material submitted by the prosecution and found reasonable grounds to believe that Mr. de la Rosa is allegedly criminally responsible as an indirect co-perpetrator for the crime against humanity of murder. Ano pong masasabi nyo dun sa mga nagsasabi na kami nga, mga nawalan kami ng anak, ama, eto kami tumitindig, lumalaban. Eto si Bato, tumatakbo. Sabi nyo, papalit kami ng posisyon. That's a basic human instinct if your life and liberty is at stake. Ano pong masasagot nyo dun sa mga namatay? Ako'y nakikiramay sa lahat ng namatayan nung war on drugs. Based on records, tingnan ninyo kung ilan yung mga pulis na inibisigahan, kinasuhan, at mayroon pa nga na-convict dahil nga yung Kian de los Santos na kaso, konbiktado ang pulis. Tayo ang nagpapalo up noon yung kaso na yon. Si Senator Bato, matapos ang 3 araw na pananatili sa Senado, umeskapo. Hanggang ngayon, nagtatago siya sa batas. Ang sinasabi ni Bato sa kanyang interview, no, na nakikiramay, hindi sinasadya, hindi kagustuhan, sorry. Yung bang mga salita na yun, may babalik pa ba buhay ng anak ko? Buhay ng mga inosenteng na damay? Hindi na. 3 taon lang ang anak ko. Ang hindi ko pa matanggap, pangarap niya, maging pulis. Pero pulis din ang papatay sa kanya. Pangarap niyang makapag-aral, pero hindi nabigyan ng pagkakataon. Ngayon, magsusorry siya. Wala nang magagawa. May masakit sa akin din na masabihan na collateral damage ang anak ko. That happened habang buhay. Habang buhay nila ako iniwanan ng sakit sa puso. Kanina yan.
Bato-bato sa langit ang tamaan na huwag magalit. Politiko man o ordinaryong tao, hindi dapat nakaaangat sa batas. See you, The Hague. Bato.